Hi there! Hello, magandang gabi po. Kami po now ay nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Dito ka. Naku, it's been a while. Na-miss po namin kayo. Matagal na tayo pong hindi nag-uusap naman. Matagal natin hindi nagagawa tong Happy Wife, Happy Life. So, na-miss po namin kayo. Madami kaming journey lang na nangyayari sa amin ngayon ni Chinky. A lot of great things are happening in our lives and it's good. By God's grace, it's really bringing out the best in us as a couple, as an individual. So, thank you sa just being patient with us. Okay. Not only that, marami pong salamat din sa lahat ng sumusuporta sa aming Happy Wife, Happy Life FB page. Grabe, I realized 21,000 plus na pala tayo doon. Sobrang salamat po. Sana po ay madami po kayo natututunan sa aming mga posts. And not only that, we just want to tell you the good news that we also have an Instagram account. So please follow us in our Instagram account in happywifehappylife.ph in Instagram. Sige, bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang si Celeste, si Vixon, si Golden Sun. Celeste! Ako na. Okay. Si Ching Rivera, si Michelle, si Mayet. Hi, Mayet! Hello! Si Helena, si Karen. Hello! Si Vicky, si Camelia, si Nelchu, si Hoyan, si Aliana, okay, watching from Singapore, si Claudian from Singapore, Joe Flores, si Ibet, si Mildred. Na-miss kita, Ana. Hello! Si Ann, sa Pinoso. Oo. Si Abigail, si Marian, si Jaskin, si Baybon. Maraming salamat. And right now, we are in the great country of KL, Malaysia. We miss the fight of Manny Pacquiao. Yeah, we missed it. Oo. Dito ka. Paalis kami, nung papunta na kami, siya naman yung paalis. Oo. Kasi yun nga. Pero marami kami nakita kanina dito, yung mga nandito kahapon na pauwi na. Like for example, si Corina Sanchez, nakita namin yung picture niya. Tapos sino pa ba? Yung news reporter sa ABS. Forgot her name. Dayan. I saw Dayan Castillejo. Hi Leslie, hi Rosma, hi Rena, hi Lonnie, hi Tristan. Hi Christina. Hello. Hi Relita. Watching from Hong Kong o from Batangas, si Marian. Okay. Nancy from Hong Kong, magandang gabi po sa inyong lahat. At kung nakikita nyo yung background po namin, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng background natin ngayon, di ba? Panay building. We are so blessed that my husband was invited here by a corporate company. And it was really great and refreshing for us to be here in KL. Yeah, actually, last week, galing na tayo in Japan, di ba? Yeah, last week galing tayo in Japan. Tapos, medyo pagod na po ang aming mga katawan. Oo. Pero, by the grace of God, sabi nga, na-realize lang namin, matagal na tayo hindi nag-Happy Wife, Happy Life live. And this is an opportunity. We just want to say na, by the grace of God, habang may lakas pa po kami ni Chinky, we will try our best to impart. Yan, marami taga Hong Kong, katulad nila Dang, si Teresa, si Mel from South Korea, hello! Si Gladen. Agnes from Bohol. From Italy, si James. Si James from Saudi Arabia, hello, magandang gabi po. Si Vicky, from Hong Kong also. Hello, Vicky, hello! Okay, right now, ang topic po natin ngayon na pag-uusapan para wag na tayo tumagal pa. Ang topic natin is, dapat bang pag-awayan ang pera sa buhay mag-asawa? Oo, di ba? Sensitive issue yan. Alam mo, madami kasing hugot yan Madaming pwedeng maging root cause kung bakit nagiging issue ang problema ng pera. One way of another is, like for example, kasi kami ni Chinky, if I'm gonna tell you this story, iba kami ng background Siya Chinese. Obvious ba? Ako, Filipina. So, magkaiba kami ng kultura ng paghawak ng pera. So, one way, pwede rin maging root yun nang pwedeng natin pag-awayan kasi ibang kultura, ibang pag-spend. So, sometimes we need to adjust on that level kung hindi tayo magkakaroon ng clear communication. Hindi, you just need to understand kasi na two different people from two different backgrounds, from two different worlds, and it's so hard for them to be found. And out of these people in the world, I cannot believe that you are mine, air supply. No, di ba? Parang nanggaling sa dalawang kahit na sabi mong hindi na lang different cultures. Yung different background lang, 'di ba? Pinoy sa Pinoy. Ito, isang Ilocano. Oo. Yung Ilocano, 'di ba, parang yan yung matipid? Oo. Yung isa taga Bacolod.
Ayun yung spend ng spend. Oh, yan yung mga magagastos naman, di ba? So, yun pa lang may ano na talaga, may friction. So, yun nga, on how did we come together? Yung kunyari, syempre, we're still young during that time. Yeah. How did we disagree at times, but at the end of the day, how did we agree? Pero ang dami na rin nating pinagdaanan, no, mahal. I still remember, ako talaga, I have a very wrong mindset about money. And it really takes time for me to be able to grasp the way I should be able to spend my money. Kasi, on our end, ako yung spender, sa totoo lang. I will tell you honestly, I am the spender. And I'm so blessed to have Chinky na talagang tinuruan niya ako how to be able to be good stewards of my money. And at the end of the day, nung nagsistart pa lang kami, natandaan ko yun. Ito mga single, remember this. One of the great things. Wag mo na. Engage tayo. Wag mo na yan. Mami, yan yung ending. Yan ang solution. Ay, sabihin. Pero yun nga, parang how did we, come to an agreement, di ba? Kasi nga, there are times we disagree. We realize kasi na money is really a gift from God. And no matter what, hindi lang pera, kahit yung buhay natin, we need to be good stewards of our money. Saka, we also decided to come together as well. And yung nga yung tinatawag nating power of agreement. Yun yung isang solution natin. Na kailangan mag-agree tayo. Not only that, kasi the way we spend our money is the way our kids will be able to see that. Kasi yun ang minomodel namin. Kasi I still remember, nung maliit ako, syempre, iba mag-spend yung parents ko. So I think, yun yung tama. Kasi yun yung kinalakihan ko Dito ka kasi hindi ka maririnig ng mic. Yan. Yan, yung kinakalakihan ko Yun. So ikaw? Oo, yun nga. Kung ano yung parang na-model ng parents natin nung bata tayo, chances are yan na parang mamanahin natin. And on my other side naman, medyo, naging extreme. Kung sila medyo palagastos, kami naman, hindi gumagastos. Sobra. Yeah, it's true. Oo, so hindi kami masyadong nagtitrip, hindi kami masyadong So yung memory side aspect ba, hindi masyado. Yun talagang, dumaan talaga sa hirap Kaya talagang match kami, na balance yun. Kumbaga, nahil yung overspending ko, at sa kanya naman yung sobra namang tipid. Kaya nga parati ko ang sinasabi, di ba? Lalo na sa mga single na yan na nakikinig kayo ngayon, single, huwag kayong mag-tune out. Yeah. Why? Prevention is better than cure. Yes, that's number true. 1, di ba? Mel, Osorio, Joanne, Dang, Silver anniversary. Happy Silver anniversary, Dang, at and si Ruben Flores. So, I always say, prevention is better than cure. And then second thing, yung mga married people, I don't know if you will agree. Marriage is just like a workshop. The other one work and the other one shops. Ganon. Anyway, to continue with that single, I still remember one of the good memories that when we were engaged, ang ginawa namin talaga, Chinky proposed na magkaroon kami na parang columnar, yung sa accounting, yung bookkeeping. Tapos nilista namin doon individually kung ano yung needs and wants namin. So, single pa kami noon, 10 months kami engaged. So, individually, every month, tinutugma namin yun, yung how we spend. So, and then, we try to identify kung want ba yun o need ba yun. So, nung kinasal na kami, hindi na kami nahirapan mag-adjust dahil alam na namin kung ano yung budget namin for the month. Kasi nung single pa lang kami, talagang transpo namin, yung pagkain namin, yung pagbibili ng damit, talagang naka-layout lahat. Yeah. We followed a money management system when we were still single that really helped us, and we carried it on during the time when we were married. So malaking talaga blessing na hindi na namin talaga naging malaking issue na pinag-aawayan namin yung pera. Pero noong una parang medyo pumapalagaw. Sabi ko, kailangan ba to? Siyempre wala akong background na kailangan iligay, ganyan-ganyan, ganto-ganto. Pero grabe lang, God changed my heart because I know there's wisdom on it. So, panalo siya. Oo. So, later on, huwag kayong mag-tune out. We'll tell you ano yung money management system na ginagamit natin. Baka pwede nyong gamitin din at pwede rin makatulong sa marriage nyo. Ang isa pang sigurong issue... Kasi, ang mahirap dyan, di ba mahal? Madami tayong kina-counsel na usually, sad to say lang, na talagang lagi ang issue ng paghihiwalay ng mag-asawa ay tungkol sa pera. Oo.
Diba? Kasi nung girlfriend-boyfriend, hindi naman pinag-uusapan kasi hindi pa sila nagbabayad ng kuryente, upa, edukasyon ng bata. Pero nung sila na may dumarating na yung, yung reality. Fiction, yung reality. And then not only that, no, kasi pag hindi na-manage ng tama ang pera, no, lalo na kasi ito yung stages, no, especially Chen, no, Leonida, Pastor, and Larry, and Marina, hello po. Iba yung stages. When you say stages, pag kayong dalawa lang, di ba, wala kayong anak, wala kayong mga binabayaran na diaper at lahat. So, iba yung expenditure. Tama. Di ba, can you remember yung grocery natin? Grabe yun, yung mahal-mahal kaya ng diaper, grabe. Hindi. Before, wala pa tayong anak. Wala pa tayong anak. Siyempre, sobrang layo no. Mababa lang. So, nung nagkaroon kami ng first baby, pa lang yung pagpunta ng doktor. And then yung panganganak. Lalo nag-CS siya. Grabe. 3 CS. So, magkano yung budget doon? Ang lalaki. Tapos, yung diaper. Yung diaper, more or less, 1,800 to 2,000 pesos per month per child. 24,000 per year. Oo. Ngayon, Tapos, yung infant formula, nasa 1,000 pesos per week, 52,000 per child. So, kung mag-abot pa yung dalawa, so, ang laki talaga. So, in other words, yun nga sinasabi ko, na kailangan, Emma, at the same time, Chris and April, dapat magkaroon ng adjustment agad. Magkaroon kayo ng adjustment and preparation for your next stage ng Hindi porket ngayon, single kayo na wala pa kayong anak, pwede pa kayong, sige, panay travel, panay gastos, pero wala kayong inipon para sa yun sa pag-preparation for the baby. Yes. And then habang ngayon, lumalaki na yung anak nyo, papasok na yun sa school, di ba? Nini, Romina, Bugar, and Janine. Paano naman yung tuition fee? Yun. Isa pa yun. Di ba? Diba? So in other words, yung every stage kailangan pinaghahandaan natin. That's good. And then ito naman, next question ko is syempre, sino dapat humawak ng pera sa pamilya? Syempre, mayan ang parating isang Sige nga, pa-answeran natin ating mga viewers. Who do you think na sino yung dapat humawak ng pera sa isang pamilya o sa mag-asawa? Si Mr. ba o si Mrs.? Type sino? kayo. Sige nga, type. Tignan natin. Sino? Chloe, Celeste, Ercline. Sige, basahin mo mga pangalan. Good evening. Hi, Hortensia. Hi, Jocelyn. Pa-shoutout po, starting Ipod Challenge. Okay. Novi, kapangalan ko siya, watching from Dubai. Hello. So, sino ba? Hindi nag-answer parang ayaw nila mag-answer. Delayed yan. Delayed. Ay, sabi yun. Ayan. Ito, I think, sabi ni Alex, kung sino yung mas matipid. Yung isa naman, kung sino yung marunong magbalanse. Okay? Sino naman nandito? Kung sino ang? Si Gina. Sino yung mag-manage ng pera? Okay? Ang tamang sagot ay? Sa wifey daw. Hindi Sino tamang sagot? Anong tamang sagot? Yun, kung sino po ang may gift na maghawak ng pera. Hindi po natin kinoconsider kung babae yan o lalaki yan, pero kayo po ay mag-a-agree bilang mag-asawa kung sino pa talaga ang merong gift na maghawak ng pera. At i-accept yun ng isang pamilya or isang couple na kunyari, like on our end, si Chinky talaga ang magaling maghawak ng pera. So, on our end, yung conversation namin about money, mas madali. Kasi alam ko kung sino yung last say about it. Yeah. And then when it comes to, like for example, buying decision, diba? At ito lang po, parang 19 years na tayong magkasama. Magna-19 na tayo. Magna-19 na. Alam nyo, ito lang po, ayoko magmalaki dahil maliit ako doon na Alex saka Maria. Over 19 years, we never had major fight about money. By the grace of God. By the grace of God. At the same time, kasi I made it clear, bago kami kinasal, Eddie, Lilia, and Sheila, Beverly, I just want to make it clear lang to all the wives there. I might offend you by saying this, It's not a cultural thing. It's very clear kasi to my wife na bago kami kinasal, na sinabi ko na we as men in the Filipino-Chinese community, we make the major decision. And women only make the minor decision. Tanggap naman niya di ba? Kaya nga, alam mo, ang ganda ng pagsasama namin For over 19 years, we never made any major. Lahat minor lang. Lahat siya gumagawa ng decision. Siya lang. Pero kidding aside, grabe. Parang sinasabi, Novi, galing niyo maghawak ng pera. Pero
madami po kaming pinagdaanan ni Chinky. Ang dami din naming learning curves on how we adjust yung background namin on how to spend the money. Hindi po mabilis. Kaya nga po, nagkaroon ng ito, Happy Wife, Happy Life, pwede tayo magtulungan kung paano natin gagawin yun. Kasi alam po, hindi po yun easy eh. Madami tayong, strategy on how we spend our money. But the end of the day, kasi pag mag-asawa na po kayo, dapat team kayo mag-isip eh. United in mind and in spirit. Pag tungkol po sa pera, dapat united din po tayo. Hindi so pwede yung, pera ko to, ako yung nagtatrabaho, so akin lang to kasi ako yung nagtatrabaho. Or si Chinky, pera ko rin lang din yan. So parang, hindi po yun ganun eh. Kasi, no matter what, in every decision that you're gonna make, there's a spirit that comes out eh. Makikita yun ng mga bata kung paano tayo naging united sa ating desisyon. At the same time, tatandaan nyo po yun when it comes to finance, para hindi talaga maging magulo ang buhay mag-asawa, lalo na sa pera. Maliwanag din sa misis ko, di ba? That my money is her money. And her money is her money. O, ganun lang yan. Ang kulit, diba? Dito to yan. Happy wife, happy life. Yes. O, tapos sinasabi nga ni JP, asawa. sabi ni JP, paano malaman na may gift ang isang asawa sa paghawak ng pera? Paano malaman? Like for example, yung taong yun, alam niya kung hanggang saang level lang siya pwede gumastos. Alam mo, alam niya kung ano yung what matters most, kung anong valuable. Like for example, pag magta-travel ka, for example lang, di ba syempre, kami, usually, meron kaming certain budget. Kunyari ako, nag-decide ako, hindi, gusto ko pang mag-budget more than $200, something like that. So, wala na ako, hindi na ako in tune. Kasi yun ang pinag-usapan namin, dapat $200 lang ang budget ko, pang magsha-shopping ako. So, sino mas may wisdom sa amin? Pero pinipilit ko pa rin dahil meron akong gustong bilhin. Diba? Yun, yung mga ganong obvious, syempre siya. Kasi hindi ako hindi ako, kumbaga, nag-agree dun sa pinag-usapan namin. Kumbaga, diba? Ako yung may mali doon. Hindi, more practical side siguro. Yes. Ang gusto mo kung bago kayo mag-asawa, sige, try ka ng 2 months, ikaw humawak. Try ako 2 months, ako humawak. And then after 2 months, sino mas may balanse? Yes. Di ba? Doon yun malalaman talaga eh. Di ba? Kami nga 10 months na yung trial namin. Pero alam ko talaga since day 1 na wala akong gift. Kaya I really allow him to hold that money. Pero siguro may iba yung magtatanong, paano ka naman ikaw mag-hold ng money? Ikaw pa mag-ask ng pera. Kasi I still remember may mga nakausap akong wife na, Novi, ang hirap naman humingi ng pera sa asawa mo. Alam mo, I realized din, sometimes insecurity will just come out. Kasi parang ako, I decided to be a full-time housewife. And that is really my agreement. But then again, that is, kalaban mo yung kaaway mo eh. Siyempre, kayo, nung kinasal kayo, bonded kayo, yan ang inyong, kumbaga, covenant. So, kung naghirap yung isa, maghihirap ka rin. Kung yumaman yung isa, yayaman ka rin. So, hindi yung spirit na para bang, nakakahiya naman, hihingi ako ng pera sa asawa ko. Hindi po ganun yun. Tsaka feeling nyo, huwag naman feeling na nagmamakaawa kayo, di ba? Yung parati namin sinasabi, again, mag-usap kayo. That's the reason why. Alam nyo, mga misis na, naku, magpapasalamat kayo na pinapakinggan nyo to at isi-share nyo to sa mga asawa nyo. Maniwala kayo. Kaya ako, I just want to take this opportunity. Is it okay? I just want to honor my husband for just really treating me well on that end. Kasi kahit na hindi ako yung breadwinner sa amin, he always makes sure that the decision is together, not only his. I know it takes humility for a man to be like that. No, alam mo yun na, syempre siya lahat ng gumagastos, but ako gumagastos? I mean, sabi ko, siya yung breadwinner. Pero never ko na feel, I'm trying to assure you, we're not perfect, okay? But never ko na feel na para bang, kumukuha lang ako ng pera from you. Never ko na feel yun. Oo. I always feel secure and love about that. And he never, actually mas generous nga si Chinky sa amin ng mga bata kaysa sa sarili niya. So, yun. I really appreciate you. Thank you, mahal. Salamat. Thank you, love. Hindi, lang naman parang yun nga, dapat both ways yan. Yung attitude ni Mrs. na hindi pang feeling nagmamakaawa. And wag naman sana yung attitude naman ni Mr. na parang na may authoritarian ka dahil ikaw yung nagbibigay. Yung parang may mga iba kasi yun yung nagiging ginagamit nila yung pera as a blackmail ba? Pang leverage. Para may hihingin. Sige, bigyan ko kayong ganito. Pero meron akong gusto. So, wag nating gawing ganun yan. 'Di ba? Hindi maganda yun Nagamitin natin parang pera as pato
as a tsapa. Para yung makuha, tsapa, yung parang ano, yung ID. ID. To get what you want. And then, so parang, so what we call manipulation. Oo. Diba? So, pasensya na kayo yung hindi namin kayang Englishin to eh. Kasi libre to. Pag may bayad, kaya ko mag-English. Oo. Pero, one of the greatest things that I've learned with the issue of money factor is really trust. You really have to learn how to trust your husband, your spouse. Talagang, it's a process, pero kailangan talaga yun eh. Yun yung isang factor na kailangan nating exercise bilang mag-asawa. I know it's not easy, but it's really a process. That's why, I'm really thankful for all the mentors that we had. That's why, nandito kami sa sitwasyon ngayon. Di namin sinasabi na hindi kami nagkakamali. Pero yun nga yung beauty ng ganito, na if you think that you have issues about money, go to couple na alam nyo na pakikinggan kayo, na pwede kayong tulungan. Never stop learning. Okay. Tapos, ito pa yung alam mo, magpapasalamat nga. I-share nyo na tong video na ito, no? Sa mga couple friends nyo and couples to be. Magpapasalamat ang mga misis na pinapanood nyo to. Mga mister, ako makikiusap po sa inyo. The way we maintain our again, sinabi ko, kailangan balanse talaga eh. 'Di ba? May isa talaga magtatrabaho, may isa talaga tagagastos. Balungkot ang buhay. It's true. Minsan, 'di ba? Babae ang ang nagtatrabaho, tapos ang lalaki hindi naman nagtatrabaho. Okay lang din po yun. Hindi, mamaya na yun. Mamaya na. Hindi, pero ang sinasabi ko, dapat balanse talaga. May isang taga-kita, may isang taga-gastos para consummated ang pagod natin. Ito yun. Hindi, ito lang. Di pa ako tapos. Patapusin mo ako. Oo, nawalan na ako ng boses eh. Ito yun. That's the reason why masaya ang samahan namin. At the start of the month, meron na akong nilalaan na pondo para sa kanya. Nakaset aside na yun. Yeah. Oo, may budget na yun. Pero yung past few months, wala. Oo, grabe. Alam mo bakit? Oo, kasi nag-US ako. Nag-Amerika ka. Nag-Japan ka. Pag humingi ka pa, grabe na. Ibang klase na yun. Narinig mo ba ako humingi? Kaya nga, sinasabi ko lang. See? Gano'n kami ka-realistic. Gusto namin makita nyo na ganito yung relationship namin. Yun eh. It's really a form of a trust. So kumbaga, parang, hindi mo ako binigyan. Hindi gano'n ang relationship. Hindi. Kasi ito lang ito. Like for example, at the start of the month, we agreed on a budget. Mahal, ito yung budget mo. Pang improvement mo, beautification process mo, renovation process mo. So, ang usapan namin ganito, mahal, you can spend that in one day. Or, if I want it one day. You can spend it in 1 month. Yeah. But, however, if you spend that in one day, wala na hingian yan. Yeah. So, maliwanag yan. Diba? So, yan eh. Diba nasa yan eh. Pero, alam nyo mga mister, wag nyo naman sana ito. Ito yung budget kung ano matira sa'yo na yan. Ha? Ano ba yan? Magtabi talaga kayo ng certain amount. Mag-agree kayo. Diba? At saka ikaw rin, sa mister, dapat meron ka rin tinatabi para sa sarili mo. Dapat mag-agree kayo. Oo. So, again, hi to, basa? Renovation process. Hi, Alden. Nakakatawa talaga yun. Jebeline, hi, Marites. Hi, Mercy. Hello. Hi, Jenny. Hello, CS Holozon. Celeste Valdez, hi, Balederes. Sige, bago pa tayo magpatuloy, we're going to discuss one more point, no? I-promote lang muna yung Instagram account. Yes. So don't forget po, again, maraming pong salamat sa mga Huwag mo nang magpasalamat. Hindi pa tayo sa Happy Wife na Facebook. Oo. Magpapasalamat. So, ngayon, nagka-idea po ang Happy Wife, Happy Life team na magkaroon ng Instagram account to better serve you po. So, please follow us as Happy Wife, Happy Life.ph. Instagram account po ito. Okay? Ulitin po natin. Happy Wife, Happy Life.ph sa aming Instagram account. Okay. Hi, Joanne! I love you, dear! How are you? Hello from KL. Si Lilian, si Shenny, si Jackson, si Nestle. Yes. Okay, one more last. Okay, one last. No. Alam niyo, na-realize ko rin siguro kasama rin sa pera to, pero I've realized din, kayo mga single dyan, I'm so blessed that every time, I really love traveling with Chinky.
na-realize ko na makikilala mo talaga ang isang asawa mo pag nagta-travel kayo. Ang hirap kaya mag-travel. Hindi lang gagastos ka, pati yung mood mo na sa eroplano, ako pa naman mahiluhin and everything like that. And then, gagastos ka pa. Alam mo yun? Mahirap yun. Pero I'm really blessed with Chinky kasi very wise siya in terms of how to take care of me during the process of, traveling. Kasi ang hirap, hindi siya ganun kabilis. Ang pinakamahirap sa akin, ako yung tagabuhat ng lahat ng mga maleta. Sa shopping. Pag hindi ko pinigilan yan, yung buong bahay, bit-bit po namin. Maniwala kayo. Pero nag-improve na ako. Oo nga kamuntik mo na. Sobrang ako nag-improve. Dati pati nag-improve na ako. Dati pati oven toaster dinadala. Oo. Paano naman breakfast ng mga bata? Ha? Oven toaster. Diba? Imagine mo, kapatid. Sige. Ano pang yung last na in terms of we can really 'di ba marami tayong pinag-usapan. Money management, 'di ba? Sino dapat humawak ng pera? Oo. Tapos yung agreement, 'di ba? Power of agreement, importante po 'yon. Isa pa, ano pa yung dapat hindi ito na lang siguro yung ikaw muna. One of the factors that I have heard from many of my friends na issue ng pera is yung tungkol sa kamag-anak. Diba, pang nag-aas ng pera, kunyari, uutang, or may needs. Kasi kami, different backgrounds, may different needs ang aming extended family. So, I'm sure, hihingi yan ng pera pag, alam niyo yun, hindi naman, kumbaga, I know this is a very sensitive issue, but I think we need to discuss this as well. One factor, pareho kami ni Chinky na isa sa mga breadwinner sa aming pamilya, pero talaga at first nag-stand kami. It's hard to make that stand, pero in the long run, ano yung stand? Baka hindi nila maintindihan ano yung stand Like for example, utang. Sabihin natin utang. So kami ni Chinky, kunyari uutang yung tao ng kunyari 5,000 pesos. Kami ni Chinky magpe-pray kami ano ba sinasabi ni God tungkol dito, pautangin ba natin si ganito at si ganyan. So nagpe-pray kami, pinag-uusapan namin. And then we will agree on a certain amount. So, number one factor is dapat alam niya ang asawa niyo. Hindi po pwede na para bang, hindi ko na lang papaalam sa asawa ko, nangungutang si ganito lang ganyan, so bibigyan ko na lang siya ng palahim. That's a no-no. Hindi po magandang, kumbaga, practice po yan. You really have, one way is trust, so one way you really have to tell your spouse kung talagang umuutang inyong kamag-anak. Importante po yan. And, for example, kunyari, ang napag-agreehan namin, 3,000 ang inuutang niya 5,000, maging secure kayo doon. Yeah. Na talagang 3,000 lang ibibigay nyo, hindi 5,000. Kasi nag-agree kayo You have to hold on to that. And one way that is you need to defend one another. You need to be united with that decision. Saka please lang, sana naman wag niyo na pag-awayan pa yung ibang tao. When you say pag-awayan, di ba minsan, kunyari, may kamag-anak na ito, kamag-anak sa side niya, pinautang niya ng 10. Tapos may kamag-anak naman ako, pinautang lang namin ng 5, nag-agree. Parang labo naman. Nag-compare. Ba't yung sa kamag-anak mo, 10,000, sa kamag-anak ko, 5,000. Di ba pati yung pag-aawayan nyo? Di ba kung mag-agree kayo, magkabigayan na lang ba? Yeah. Di ba? And then finally, and ito na lang siguro, well, one way na isang solusyon ang ginawa namin ni Chinky, hindi lang power of agreement, pero gumawa kami talaga ng budget. Pondo. Para sa mga kamag-anak incorporated. Ayan. So, meron po kami para yung pinaka main savings namin ay hindi po nagagalaw. Kasi kailangan pagplanuhan nyo, hindi po natin talaga may iwasan na ang ating mga kamag-anak ay hihingi po ng tulong sa atin. Pero kailangan po natin din pag-ingatan kasi iba na po yung priorities natin. Kailangan clear po yun. Ang priority nyo is yung talagang family nyo na, yung immediate family nyo, hindi yung extended family. May nagtatanong na sa akin dito, no? Itong tanong, learning how to say no. Yung parang paano ba mag-budget, 'di ba? Hawakan mo to. Ito yung tanong, paano ba mag-budget at ano yung sistema na ginagawa namin, 'di ba? Nung kami ay bago ma-engage, 'di ba? Pinag-usapan natin na nakatulong talaga sa atin na somebody taught us a money management system
And ginawa, engage pa lang tayo, engage pa lang kami. I-identify na natin yung need and want natin. Saka yung daily natin, gumawa tayo ng ledger. Daily natin expense. So, kung gusto nyo malaman, sino sa inyo, tanong ko ngayon, okay? Gusto nyo bang malaman kung anong ginamit naming system? Thumbs up lang po. Pa-thumbs up lang po para i-share din namin sa inyo ngayon. So, thumbs up lang po. Ang daming thumbs up. Naka-blue, heart pa. Hindi, ganito. Para malaman nyo, ang ginawa naman lang namin to simplify everything, we actually created the system already for them to follow. It's a simple money management system. Okay. Ito yun eh. Ito yung parang sistema na finalo. Ginawa nating money kit. Sobrang blessing talaga sa aming mag-asawa to. Kaya nga, dati, pero ano yun eh. Di ba natanda mo, pumunta pa tayong bookstore. 1990, ano pa yun? 98. Pero hindi, bumili tayong books sa bookstore, binili natin yung mga materials. Walang materials. Lang kami. So we parang wala pang ganyang access. Ang ginawa namin, kami, parang gumawa tayong sarili nating system. Pero right now you don't have to create that system. It's already here. It's called a money kit, a money management system that teaches you as a couple how to save. That's number 1. Siyempre kailangan mag-ipon. Number 2, how to budget, 'di ba? Kailangan matutong mag-budget na mag-asawa, kundi, di ba, magkakautang. Number 3, how to get out of debt. Pag-uusapan nyo talaga. Anong dapat utangin at anong dapat hindi utangin. There are 2 debts, good and bad. Yun ang pinag-usapan din namin. Yun. Kailangan identify nyo yun. Pero wala na tayong time to discuss. And then 4, very important, how to invest your money. Yes. Kasi di ba kailangan, di ba, natandaan mo kung paano rin, there was a season in my life, 2 years ako walang trabaho. It's true. 2 years. Pero dahil nakapag-ipon po kami, talagang na-save yung proseso namin na within 2 years. Kumbaga, dahil po dun sa savings na yun, nasolba ang aming issue. Kahit na hindi siya nagtatrabaho for 2 years, hindi naging mahirap sa amin. So, if you want to know this system, this is the money kit. And ang kagandahan dito, lahat nandito na. Oo. Nandito na yung tinatawag na savings envelope, okay, budgeting envelope, investment envelope, lahat ng envelope nandito na. Tapos meron pa ditong budgeting software. Yun nga, pati yung software na ginagamit namin, na fully automated, it's already here. And good news, if you come to my live session, I teach 1 whole day. Di ba, parati na makawala sa bahay. I charge 3,500 pesos per person. However, I know for a fact na hindi lahat na makakapanood. Live, di ba? Totoo. Lalo na yung mga kaibigan natin dyan na OFW, hindi makaka-attend ng seminar mo. That's the reason why Charlito and Annabelle and Decomo, you know what I did? My whole 1 whole day session naka-DVD na. Naka-DVD na. It's already placed here. Itong money kit na ito. Nandito na siya. And the good news, this money kit, if you want to order, how much daw, sabi ni Merly? It's only 3,499. Itong buo na ito. Lahat ng tools nandito na, no? Not only that, okay, 3,499. And we ship this nationwide. Ito po, wait lang, Ajeline. Para sa mga tao nakikinig ngayon, okay, if itong money kit na ito, when you order this money kit, aside from this money kit, kailangan po magbasa kayo to change your mindset. First book, I'm gonna give you Still Debt Do Us Part. Paano kayo makawala sa utang? That's number 1. Tapos, yes, meron din ako mga iba pang books for richer and for poorer. Tapos, How I Made My First Million. That's number 2. Number 3, always think positive. Number 4, pakihawakan mo na lang. Yes. Rich God, Poor God, How God Can Bless You. Yes. Tapos, Secrets of the Rich and Successful. Ito yung favorite book namin dalawa. Ito yung pinag-usapan natin. Happy Wife, Happy Life. Okay. And then, ito yung favorite naman niya. Favorite ko yan. Raising Up Money-Wise Kids, How to Teach Your Kids About Money. If you want to buy the book individually at the bookstore, it costs 400 each. Yeah, 400. So, 8 times 4, 3,200. This is the good news to you, Jen, and everyone who's watching this live right now. If you order the money kit tonight, okay, tonight po, okay? All. Everybody say all. All of the books that I've shown you are included for free. Libre na to. So, when you order the 3,499, libre na tong 8 books.
not only that, as a bonus, alam mo naman, generous si Mrs., hindi ako. Recently, oops, nalaglag tuloy, hawakan mo to. Okay lang. Yan. Recently, nilabas po namin itong mga books na ito. Number 1, yung Ipon Diary. Tapos, yung Diary of a Pulube, which is number 1 and number 2 na ulit sa... Maraming salamat for making number 1, number 2 sa bookstore. Okay? For 3 months, I think. 3 months na. Tapos, carry mo yan. Okay? Ang good news, itong 3 book na ito, na bestsellers din, I will also give it to you for free. With? The Ipon can. So, wow, ang total na if you savings. 3,499, ang mangyayari niyan, we will give you 11 books plus the Ipon can for free. Libre na po. Okay. So, if you're interested to really invest in your marriage about finance, okay, all you need to do is just type yes. Just type yes. Type yes. And my mga assistants right now will help you to process, para malaman nyo kung paano. Or just go to this site. Type mo na lang chinkitan.com/moneykit. chinkitan.com/moneykit, and will deliver nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? And then, sa mga abroad po, ito po yung concern. Masyadong mabigat po yung shipping ng itong books na ito. Ang bigat. So, yun ang problema namin. Too costly yung shipping. Mas mahal pa yung shipping kaysa yung product. So, ang suggestion namin, buy it locally and then have it shipped locally. Tapos, pag uwi nyo na lang, tsaka nyo na lang kunin. Oo. For now, if you want to order it online. Just go to chinkitan.com/moneykit. Again, chinkitan.com/moneykit. So, you can get the money kit. Again, you order this as 3,499. You get 11 books for free plus the Ipon can. So, maraming salamat. I hope na na-bless kayo tonight. Yes. Pero meron lang ako isang gustong sagutin din ditong question. Kailangan natin sagutin yung regarding sa mga in-laws, yung how to say no daw, mahal. Sige, bonus na yan. Yeah, how to say no nga ba pag may nangungutang na kamag-anak. I'm sure ang hirap, no? We went to that dilemma as well. Pero kasi, you really have to discern kung hanggang saan at hanggang kailan. Kami, when we say no, we talk to the person. And then we say, alam mo, nandito kami para tumulong sa'yo, pero meron din kaming hangganan. Talagang sinasabi namin po yun. Talagang truthful din kami sa sitwasyon na yun. Kasi kailangan ma-realize din ng mga kamag-anak nyo na hindi sila yung priority. Huwag kayo, kasi there are underlying reason why you cannot say no. It's either nahihiya ka, or natatakot ka. Ano pa pang pwedeng issue kung bakit ka hindi makapag-say no? Oo, parang utang na loob. Utang na loob? Ano pa yung hindi say no? Yung para bang, para na lang, para tumahimik na, ayoko na makarinig ng mga comment. Sige, bibigay ko na lang sa'yo. Kasi pag ganun po yung attitude natin, medyo mahihirapan po tayo. Hindi talaga tayo makakaipon. Mm-hmm. So, first and foremost, you need to decide within yourself, kayo mag-asawa, na talagang bonded kayo, that you will say no, but you will say no gently. Kasi yun nga, katulad nun, kayo na sinabi namin sample, 5,000, kung mabibigay nyo lang 3,000, then be secure about that. Because at the end of the day, yung taong yun, natutulungan din nyo siya na maghanap ng pera. Hindi nakadepende po sa atin. Hindi po kasi natin natutulungan na mag-isip sila on their own. Hindi po pwedeng lagi na, ay, pag kailangan ko ng pera, pupunta ako kay Chinkitan, o pupunta ako kay Novi Antan. Hindi po ganun. So we also need to teach them on how to have that sense of ownership na parang kumita din on their own. Tama. So maraming salamat for those people who want to order the money kit. You can order right now. Just type yes. Type yes. Kung gusto nyo, just type yes. And then, again, it's 3,499. You get 11 books. And then, aside from 11 books, you get the Ipon can. And the shipping nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, is for free. Libre po siya. Sa mga team abroad naman, you can have it delivered sa provinces or sa bahay nyo, and then pick it up na lang pagbalik nyo sa Pilipinas. Maraming salamat sa pag-tune in. Yes, maraming salamat po sa pagsuporta ng Happy Wife, Happy Life. Sana po ay madami po kayo natutunan sa amin ngayong gabi. Oo. And ngayon, gagawin natin medyo madalas itong Happy Wife, Happy Life natin. And just tune in, okay? Kasi meron kaming planong mga
guest to do all this FB Live with you guys. At saka, and not only that, yeah. sige Kamal. Sana naman, yung ending ko lang, sana wag niyong pag-awayan ng pera. It's not worth it. It is not worth it. Yeah, it's true. Ang pag-awayan niyo, pagmamahalan niyo yung dalawa. Yeah. Thank you very much. As we always say, happy wife. Happy life. At nandito po kami para tulungan kayo sa inyong marriage. Yeah, we want to build... Transforming marriages, one couple. Build strong marriages. one couple at a time. time. Maraming salamat. Thank you. Bye. Maraming salamat po. Love you guys.